Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1801. Tama, si Jack ay nasa pang-apat na baitang Ultimate God level na ngayon. Kung makapasok siya sa isa pang tatlong baitang, siya ay nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Sa tingin ko ay hindi dapat maging problema para sa kanya ang pumatay ng isang 9th grade Ultimate God level fighter ayon sa kanyang nakakabaliw na kasanayan sa pakikipaglaban. Magiging mahusay ang Master ng Blood kahit na kaya niyang pumatay. Tuwang-tuwa rin si Titus. Sige, lahat, samantalahin ang pagkakataong linangin ang iyong sarili. Gumawa ng isang pambihirang tagumpay ngayong gabi. Tumanggo si Jack. Ginamit nila ang buong hapon upang lumipad ng mas malalim sa kagubatan, natatakot na mahanap sila ng mga taong Bloodshed Clan. Matapos nilang magawang maglagay ng higit na distansya sa pagitan nila at ng mga disipulo ng Bloodshed Clan, pumili si Jack ng isang kuweba na nakatagong mabuti para sa gabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lahat ay kumuha ng pangatlong baitang intermediate na mga table task, inilagay ang mga ito sa kanilang mga bibig, at nilamon ang mga ito. Ang mga 3rd grade intermediate na table task dito ay maliwanag na naglalaman ng higit na kapangyarihan kaysa sa ikatlong grade elementarya na table task dati. Pinuno nito ang puso ni Jack ng pananabik. Ang mga sumunod na araw, ang daloy ng kanyang panloob na katawan ay nakatulong sa China mas mahusay na masipsip. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa 5th grade Ultimate God level, ang kanyang cultivation level ay hindi masyadong malayo dito. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Jack na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang pagtatangka pagkatapos na linangin ang kanyang sarili ng hindi hihigit sa isang oras. Ito ay mahusay. Bagamat ang aking antas ng paglilinang ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa kanila, ang bilis ng aking paglilinang ay palaging mas mabilis kaysa sa kanila. Sa hitsura nito, hindi ito dapat maging isang problema upang makapasok sa ikapitong baitang Ultimate God level. Nang maisip ni Jack ang maraming enerhiya na natitira sa loob ng tableta na hindi pa nagagamit, lalo siyang natuwa. Lumipas ang oras, hindi nagtagal, muling nagliwanag ang langit. Sa huli, si Jack ang unang nakatapos ng paggamit ng isang buong tableta. Higit pa rito, hindi lang siya nakapasok sa ikapitong baitang Ultimate God level, ganap na rin siyang na-stabilize sa cultivation level na ito. Malamang na naabot na niya ang intermediate stage ng ikapitong baitang Ultimate God level, hindi bababasa. Ito ay mahusay. Naikuyom ni Jack ang kanyang mga kamao, naramdaman ang napakalaking lakas na biglang tumaas sa kanyang katawan. Isang panloob na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ngayon ay mayroon na siyang lakas na protektahan ang kanyang sarili sa harap ng mga mandirigma ng Bloodshed Clan. Bloodshed Clan? Simula ngayon, ako, si Jack White, ay hindi na natatakot sa iyong mga disipulo na may mataas na antas ng kultibasyon. Kahit na ito ay ilang pang 7 baitang na pinaka-Diyos na mga disipulo, maglalakas loob kaming labanan sila ng direkta. Napatingin si Jack sa natitirang ilang tao. Nililinang pa rin nila ang kanilang mga sarili, kaya naupo lang siya sa gilid at binantayan sila. Sa kabutihang palad, walang sino man ang sumalakay sa lugar sa buong gabi, at walang nakapansin sa lugar na ito. Ngayong nagawa na niya ang tagumpay, wala nang dapat ikatakot. Gayunpaman, si Jack ay hindi na natiling walang ginagawa nang siya ay umupo. Sa halip, maingat niyang pinag-aralan ang pill remedy ng mga 3rd grade premium na table task. Pagkatapos ng lahat, magiging mas mahirap na matagumpay na lumikha ng mga 3rd grade premium na table task. Naghanda si Jack na gumawa ng ilan sa mga mas madaling table task. Sa ganitong paraan, sa medyo pagsasalita, siya ay magiging isang 3rd grade premium alchemist ng mas mabilis. Ito ay mahusay. Ako ay nasa 5th grade Ultimate God level. Hindi nagtagal matapos simulan ni Jack ang kanyang pananaliksik, masayang tumayo si Melody. Maliwanag na siya ay matagumpay na nakapasok sa 5th grade Ultimate God level matapos gamitin ang pill ni Jack. Ang pagtaas ng lakas ay nagpasigla sa kanya. Kabanata 1802. Haha, ang galing nito. Nasa ika-6 na baitang Ultimate God level ako ngayon. Maya-maya, tumayo si Alejandro, na puno ng pananabik ang kanyang ekspresyon. Kailangang sabihin na ang mga pangatlong baitang intermediate na table task ay kayamanan sa mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Posibleng kahit ang Bloodshed Clan ay hindi makagawa ng ganito. Kung hindi, walang paraan na isang tao lang ang nasa soul penetrating level sa Bloodshed Clan. Si Jack at ang iba ay nagpatuloy sa paghihintay ng halos isang oras. Noon lang dahan-dahang nagsimulang gumawa ng mga breakthrough sina Nash, Kenneth at ang iba pa.
Tulad ni Alejandro, pumasok sila sa pang-anim na baitang Ultimate God level. Ito ay mahusay. Mayroon kaming 5 pang-anim na baitang Ultimate na manlalaban sa antas ng Diyos at isang ika-5 baitang. At saka, si Jack ay nasa ika-7 baitang Ultimate God level na ngayon. Haha, wala kaming gaanong tao, ngunit ang aming lakas sa pakikipaglaban ay napakahusay. Hanggat ang kanilang mga elder ay hindi nagsasama-sama at hindi kami makakaharap sa isang malaking tropa nila, hindi ito dapat maging isang problema. Excited na sabi ni Kenneth. Mabilis silang lumabas ng kuweba. Pare, pangatlong araw na, hindi ba dapat may gagawin tayo ngayon? Sa sandaling iyon, sa ari-arian ng pamilya Levine, lumapit si Henrik sa kanyang ama at tumingin kay Kay na may tame time na ekspresyon. Pare, mangyaring pumunta at hilingin sa aming Fortress Master na pag-usapan ito ng lahat. 2 araw at 2 gabi na ang lumipas. Maliwanag na ang mga tunog ng labanan mula sa kagubatan ay lubhang nabawasan. Hindi ba dapat kumilos na tayo? Malamang nawala na ang mga taong pumasok dito. Bukod dito, ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay tiyak na nagdusa ng malaking pagkatalo. Ano ba ang kinakatakutan mo? Sinabi nga ng First Fortress Master na lilipat lang tayo pagkatapos maghintay ng 3 o 4 na araw at binigyang diin niya na kailangan nating maghintay sa kanyang senyales. Isa lang akong elder ng isa sa 9 army. Ayokong maagrabyado ng ganoon, pero wala akong choice. Napangiti ng walang magawa si Kai. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kung hindi tayo aalis ngayon, malamang bukas na tayo. Tutal, baka dumating na ang mga taga-Pavilion Below Cloud kung hindi tayo aalis bukas. Hindi na tayo makapaghintay. Kung gagawin natin, malamang patay na si Helena at ang kapatid niya. Si Henrik ay nasa estado ng gulat ngunit wala siyang magawa. She asterisk T. Bakit mo pinag-uusapan si Helena? Gaano kaya kaganda ang babae para patuloy kang kinukulit sa kanya buong araw? Galit na galit si Kai at pinandilatan ang anak. Mas mabuting linangin mo ang iyong sarili ng maayos. Hindi mo ba alam na ang mga magsasaka ay hindi maaaring makulong ng kanilang mga damdamin? Ibinuka ni Henrik ang kanyang bibig, ngunit sa huli, nag-walk out na lang siya, na wala nang sasabihin. Pagdating niya sa isang sekta sa labas ng kuta, naghihintay na doon si Arthur at ang iba pa. Paano nangyari, young Master Henrik? Agad namang humakbang si Arthur at nagtanong nang makitang paparating si Henrik. Umiling si Henrik. Hindi maganda. Sinabi ng tatay ko na hintayin ko ang senadorias ng First Fortress Master. Oh, tama. Paano ang lolo mo? Sa ekspresyon mo, mukhang hindi rin umubra. Tumanggaw si Arthur. Tama. No way about it though. Matigas ang ulo ng lolo ko at sinabing maghintay tayo. Ah, seryoso. 3 araw na ang nakakalipas. Halatang halata na ang mga ingay na nag-aaway doon ay namamatay na. Bakit hindi pa tayo kumikilos? Sinisikap ba nilang i-stress tayo hanggang mamatay? Kung ganoon ay maghintay ka lang. Bakit lahat kayo ay sabik na sabik? 3 araw na lang tayong naghintay, at ngayon lang lumiwanag ang langit. Posibleng hindi pa nga bumabangon ang First Fortress Master. Huwag kang mag-alala, baka makaalis na tayo pagkatapos ng 2 oras na paghihintay. Nagsalita si Sky sa madilim na tono, halatang hindi nasisiyahan. At saka, for show lang naman ang ginagawa namin kahit lumipat na ang 9 armies. Akala mo ba talaga na ibibigay ni First Fortress Master at ng iba pa ang lahat? Kahit ibigay natin ang lahat, matagal nang patay si Helena at ang iba pa. Napakatagal na panahon na ang lumipas. Hehe, baka kinain na ng mga halimaw ang mga bangkay nila. Kabanata 1803. Anong kalokohan ang ibinubugbog mo, Sky? Susuntukan kita kapag may lumabas pang ganyang salita sa bibig mo. Si Arthur, na masama na ang loob, sa sobrang galit ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang marinig ang sinabi ni Sky. Seryoso, bakit hindi mo suntukin ang mga mandirigma mula sa Bloodshed Clan? Anong klaseng lalaki ka na nag-iisip na suntukin ang isang katulad kong babae kahit na hindi mo napatay ang iyong mga kaaway? Ang lakas ng loob mo. Hindi rin inaasahan ni Sky na ganoon ang sasabihin ni Arthur sa kanya. Habang nagsasalita siya, namumula ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na kapigatian na muntik na siyang umiyak. Ah, tumigil ka na sa pakikipag-away. Paano ito? Pumunta tayo ngayon sa First Fortress Master at kausapin siya at tingnan kung gagana ito. Mungkahi ni Henrik matapos itong mapag-isipan. Tama, ang aking lolo at ang iyong ama ay hindi nangangahas na tumayo sa kanilang sarili dahil natatakot silang masaktan ng unang kuta master. Agad na nagningning ang mga mata ni Arthur. Ngunit hindi kami natatakot. Kami ay mga hamak na hipon, kaya't hindi kami natatakot na masaktan ng unang kuta master. Pero natanungin siya kaagad. Kung papayag siya, maganda iyon. Kuya,
Young Master Arthur, huwag masyadong padalos-dalos. Hindi na makatingin pa si Ella. Maaaring sasampalin ninyo ang unang guro ng kuta kung pupunta kayo at makita siyang ganito, sinubukan niyang payuhan sila. Tama si Sky. Posibleng hindi pa nagigising ang First Fortress Master. Kung pupunta kayong lahat at makita siya sa ganitong oras, baka hindi na siya kumilos ngayon dahil hindi siya nasisiyahan na lahat kayo ay gumawa ng kaguluhan, kahit na may intensyon siyang iligtas sila. Mas malaking kawalan kung hindi nasisiyahan ang First Fortress Master. Nagpalitan ng tingin sina Arthur at Henrik at itinikom ang kanilang mga bibig. Alam nilang dalawa na may sense ang sinabi ni Ella. Bilis, tingnan mo dyan. Maraming tao ang dumating. Mukhang galing sila sa Bloodshed Clan. Ngunit sa sandaling ito, tumayo ang isang maliit na mataba at nagsalita, itinuro ang harapan. Agad na napatingin ang lahat at lahat sila ay bumantong hininga. Sa harap nila ay talagang isang grupo ng mga tao na lumilipad. Marahil ay may mga 10,000 tao. Talagang galing sila sa Bloodshed Clan. Diyos ko, hindi man lang kami gumawa ng gulo para sa kanila at kusa silang pumunta dito. Natigilan si Henrik at napangiti siya. Let's go? Let's go. Kailangan nating mabilis na i-report ito sa lahat. Don't tell me na ang Bloodshed Clan ay nagpapasimula ng labanan. Natakot si Sky. Kung ang Bloodshed Clan ay nagnanais na lumikha ng gulo para sa kanila, kung gayon ang Nine Army ay tunay na matatalo dahil sila ay nahuli. Dumating sila sa tamang oras. Dahil nandito na sila, ang First Fortress Master at ang iba pa ay walang paraan para magpakatanga. Magnganga lang sila ng ngipin at kumilos. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang lahat sa Pavilion Below Cloud at sa iba pang puwersa mula sa Anti-Alliance Guard? Natuwa si Arthur at lumipad sa ere. Lumipad siya sa isang bell tower sa harap ng Fortress Master at pinindot ang sinaunang kampana ng buong lakas. Anong nangyayari? Hindi ako nag-utos na umalis. Sino ang naglalakas loob na pindutin ang kampana? Nang matamlay na umiinom ng tsaa ang First Fortress Master sa kanyang silid, agad siyang napatayo nang marinig ang kampana, nagsasalita na may nalilitong ekspresyon. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1804. Unang Fortress Master, Unang Fortress Master. Naghahanda na ba tayo para lumabas? Nang umalangaw-ngaw ang mga salita ni Austin, may ilang elder na sumugod at tumingin sa kanya. Nagdilim ang mukha niya. Hindi ako nag-utos. Hindi ko rin alam kung sino ang tumunog ng gathering bell. Pero at tingnan natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinangunahan ni Austin ang lahat, lumipad patungo sa isang parisukat. Ang mga tao mula sa iba pang mga kuta ay umakyat din sa langit pagkatapos nilang marinig ang kampana, patungo sa pinakamalaking parisukat sa harap ng pinakamalaking kuta. Mukhang darating ang mga tao. It's the Bloodshed Clan. Nakita ng lahat kung ano ang nangyayari pagkatapos ng unang kuta master at ang iba pa ay dumating sa plaza. Nagdilim ang ekspresyon ng unang kuta matapos niyang makita ito. Balak niyang umalis mamaya at akayin ang mga tao na iligtas ang iba. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang gumawa ng malalaking sakripisyo, at ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay malapit nang dumating. Ngunit bago pa siya makaalis, hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ay talagang pinangunahan ng mga tao sa kanilang sarili. First Fortress Master, bakit sila nandito? Ang Bloodshed Clan na ito ay seryosong minamaliit tayo. Ni hindi man lang tayo pumunta sa teritoryo nila, and yet they came to our territory. Isang matandang lalaki ang agad na nagsabi kay Austin. Tama, minaliit nila tayo. Lumipad pa itaas si Austin sa isang iglap, mabilis na tumayo sa ere bago ang kabilang partido. Haha, long time no see, First Fortress Master Drago. Tumawa si Edward at pinandilatan si Austin. Ano ang ibig sabihin nito, Edward? Bakit mo dinala ang iyong mga tao dito? Huwag mong sabihin sa akin na balak mong salakayin ang Nine Army. Sa tingin ko hindi ka namin nasaktan nitong mga nakaraang araw. Pinandilatan din ni Austin ang ibang lalaki, ang kanyang aura ay kasing bangis ng iba. Bakit ako nandito? Natigilan si Edward. First Fortress Master, marunong ka talagang magpakatanga. Hindi mo alam kung bakit ako nandito. Pinuprotektahan mo ang mga taong nagmula sa abandonadong mundo, tinulungan silang pumatay ng mga disipulo mula sa aming angkan. At naglakas loob kang magtanong sa akin kung bakit ako nandito. Kumunat ang noo ni Austin. Ano ang sinasabi mo? Anong mga tao mula sa abandonadong mundo? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Ang mga tao mula sa Nine Army ay nag-iingat sa kanilang mga teritoryo kamakailan. Ano ang ibig mong sabihin na tinutulungan nilang patayin ang mga disipulo mula sa iyong angkan?
Wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan. Sa tingin ko ay dapat na lang natin silang labanan, First Fortress Master. Nakarating na sila sa pintuan natin at hindi na tayo pinagmamasdan. Hindi na tayo dapat maghintay pa. Agad na sigaw ni Arthur habang sumisiksik sa gitna ng karamihan. Ngunit sinaman siya ng tingin ni Austen. "Shut up," sabi niya. "Ang isang kabataang tulad mo ay walang lugar sa pag-uusap na ito." Kabanata 1805. Hindi nakaimik si Arthur, ngunit naisara na lamang niya ang kanyang bibig. "Hehe, Austen, marunong ka talagang umarte sa harap ko. Ang dami mo ng pinatay na disciple sa clan natin, tapos ang lakas pa ng loob mong tanggihan." Humalaklak si Edward. "Kung lalaki ka, ipaglaban mo kami," sabi niya. "Ang Bloodshed Clan ay hindi natatakot na labanan kayong lahat. Ngunit ang pag-atake mo sa amin mula sa anino ay labis na." Hindi nakaimik si Austen. "Master ng Bloodshed Clan, seryosong walang basehan ang pagbibintang mo sa akin," nagmamadaling paliwanag niya. "Talagang wala akong alam sa mga taong mula sa abandonadong mundo na sinasabi mo maliban na lang kung may mga tao na namang sumalakay sa atin. Ilan na ba ang nakapasok? Kung wala, kang sinabi, hindi namin malalaman ang tungkol dito. May namatay na ba sa mga alagad mo? Hindi naman. Marami ba ang pumasok?" Napakunot ang noo ni Edward nang marinig iyon. Hindi niya akalain na maglalaro pa rin siyang tulala si Austen sa mga sandaling ito. Hindi na ito napigilan ng unang elder mula sa Bloodshed Clan. Siya ay humakbang pasulong at nagsalita sa marahas na tono, "Austen, titigil ka na ba sa pagpapanggap? Kung hindi dahil sa iyong mga tao, mamamatay ba ang ating pangalawang grado at ikatlong baitang panghuli ng mga disipulo sa antas ng Diyos? Pati ang mga ikalimang baitang ay namatay na." Dito, huminto siya at kumagat ang mga ngipin bago nagpatuloy, "Kung hindi kasali ang iyong mga tao, namatay kaya ang sarili kong disipulo, si Simon. Si Simon ay isang tunay na master sa mga master sa clan, at siya ay nasa ikapitong baitang ultimate god level. Sa nakikita ko, isang fortress master ay nakapasok pa nga sa gubat." Hindi pwede." Nagmamadaling nagsalita si Austen, "Tingnan mo. Nandito na ang lahat ng siyam na pinuno ng kuta ng Nine Army. Kahit ang mga elder natin ay narito. Talagang wala tayong pinalabas na manlalaban. Tama, wala kaming malalaman kung hindi ka pumunta dito ngayon, Master of the Bloodshed Clan." "Oh, tama, marami na ba ang pumasok? Bakit napakarami sa inyo dito? Kung hindi lang marami ang tao, hindi na kailangan na magtipon kayo ng ganyang hukbo." Nagsalita ang isa sa mga Fortress Masters ng Nine Army pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, "Ngunit hindi bale na alam namin ang tungkol sa bagay na ito. Dahil sinabi mo na ang mga tao ay dumating mula sa abandonadong mundo, hindi na natin ito maaaring baliwalain na lang." "Tama, ilan sa kanila ang nakapasok, Master of the Bloodshed Clan. Bagamat ang Nine Army ay walang salungatan sa iyo noon, kami pa rin ang puwersa ng Anti-Alliance Guard, kung tutuusin. Dahil alam namin ang tungkol dito, kailangan naming makialam sa usapin." Bagamat ayaw ni Austen na magsabi ng ganito sa ngayon, ang sitwasyon ay lumaki ng masyadong malayo. Kaya lang niyang palakasin ang sarili at kumilos ng mas maaga. Gusto lang ni Edward na manguna sa isang grupo ng mga tao para harapin sila. Akala pa niya ay hindi maglalakas loob na kalabanan sila ni Austen, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon katalas ang mga salita ng kausap. Saglit siyang nag-isip, mabilis na umiikot sa kanyang isipan ang kanyang mga pagmumuni-muni. Maya-maya, ngumiti na talaga siya. "Haha, parang hindi pagkakaunawaan. Galing sa abandonadong mundo ang mga sumalakay, pero hindi marami. Ilang dosina na lang. Halos patayin na namin silang lahat dito, pero marami kaming natalo sa proseso. Akala pa namin ay nagpadala ka ng mga tao para tulungan silang patayin kami. Parang hindi pagkakaunawaan. Halos napatay mo na silang lahat." Tumalon sa sarap ang puso ni Austen. Mukhang may balak si Edward na bigyan siya ng paraan para mailigtas ang mukha niya. Napakaganda dahil may nangyayaring ganito kaganda. Siyempre, kinuha ng mga tao mula sa iyong Anti-Alliance Guard ang iilan na pumasok noong huling pagkakataon, at habang binabantayan namin ang Alliance Guard, hindi namin ito masyadong tinitigan. Dahil nakita namin ang ilang dosenang tao na pumasok sa oras na ito, halos mapatay na namin silang lahat. Sana ay hindi ka na makialam pa. Ngumiti si Edward. Pagkatapos ng lahat, sila ay magderanas ng malaking pagkatalo kung sila ay tunay na lumaban sa siyam na hukbo. Higit pa rito, hindi siya nagdala ng maraming tao. Sinadya niyang patayin ang lahat sa kakahuyan bago lumapit upang harapin ang mga tao mula sa Nine Army. Dahil ilang dosenang tao pa lang at napatay mo na sila, kung gayon tapos kalimutan mo na iyon. Malas lang sila noon.
Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Austin. Pagkatapos ay kusa siyang nagtanong, "Oh, tama. Ngayon mo lang nabanggit na ang disipulo ng iyong unang elder ay pinatay na rin. At siya ay nasa ikapitong baitang ultimate god level. Totoo ba ito?" Kabanata 1806. Siyempre totoo. Kung may kaunting kasinungalingan sa aking mga salita, naway saktan ako ng langit ng kidlat. Humalukip ka pang unang elder sa harap ng kanyang dibdib, humihingal. "Maghintay ka lang, Austin. Dahil hindi ka aamin, sige. Pupunta tayo sa kagubatan saglit at huhulihin ng ating mga tao ang mga taong ipinadala mo doon upang tulungan ang mga tagalabas na iyon. Pagkatapos ay ibabalik natin ang kanilang mga ulo upang harapin kayong lahat. Kung ang mga tao mo ang pumatay sa aking alagad, ang Bloodshed Clan ay puksain ka. Fine. Dahil sinabi mo, maghihintay ako." Naikuyom ni Austin ang kanyang kamao at sinabing, "Let's go. Maghintay ka lang at pagsisihan mo ang lahat. Siguradong mamamatay sa miserableng kamatayan ng mga taong ipinadala mo doon. Wala ni isa man sa kanila ang makakatakas." Sa huli, ikinaway ni Edward ang kanyang kamay at inakay ang lahat na umalis. "First Fortress Master, bakit hindi natin sila nilabanan ngayon lang? Dumating na sila sa pintuan namin. Hindi sila nagdala ng ganoon karaming tao, at karamihan sa kanilang fighting force ay nasa kagubatan. Magtatagal pa rin sila ng ilang minuto kahit na magmadali sila. Napakaraming tao, at may bentahe tayo sa bilang. Magandang pagkakataon ito." Pagkaalis nila, isang matandang lalaki ang hindi napigil ang humakbang at nagsalita sa First Fortress Master, "Maaga o huli, lalabanan natin sila. Kung hindi, kung darating ang mga tao mula sa Pavilion of Billow Cloud, wala tayong paraan para ipaliwanag ang ating sarili. Anong alam mo? Oo naman, lalabanan natin sila maya-maya, pero kailangan kong pumili ng ibang panahon para labanan sila. I'd be seeking death if we fight them now." Naramdaman ko ang resonance na nagmumula kay Edward kanina. Siya, parang mas malakas pa sa dati. Baka mapatay ako kung lalabanan ko siya ng matagal. Kung magkagayon ay maiiwan kang walang pinuno at maaari tayong magdusa ng mas malaking pagkalugi. Pinandilatan ni Austin ang matanda, pagkatapos ay bumantong hininga ito at sinabing, "Okay lang kung mamatay ako. Hindi ako natatakot mamatay. Nag-aalala lang ako na malaki ang pagkalugi ng Nine Army kapag namatay ako. Ayokong makita kayong lahat na namamatay." Nagpalitan ng tingin sina Arthur at Henrik, walang imak sa loob. Malinaw na ang unang kuta master ay natatakot na mamatay, ngunit binigyan niya ang kanyang sarili ng ganoong dahilan, na para bang siya ay ganap na matuwid. Napakawalandiya niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging makabuluhan pagkatapos na pag-isipan ito. Nilinang ni Austin ang kanyang sarili sa loob ng 70 o 80 taon bago pumasok sa antas ng pagpasok ng mga kaluluwa sa unang baitang ng may matinding kahirapan. Natural na pahalagahan ng matanda ang kanyang buhay. Ito ay magiging isang malubhang pagkawala para sa kanya. So sinasabi mo nakakalabanin pa natin sila, pero ngayon lang hindi. Matapos mag-isip, nagtanong si Kai habang humahakbang pasulong. Siyempre kakalabanin natin sila. Maghintay na lang tayo ng kaunti, hanggang hapon man lang. Pagdating na ng mga taga-Pavilion of Billow Cloud, magkakagulo tayo sa kanila. Magdadahilan lang tayo. Sabihin mo na lumampas sila sa kanilang mga hangganan at nagsinungaling sa atin na may higit sa 100 ng mga taong iyon ang nagmula sa mundo. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Austin, saka mabilis na sumimangot. At saka, kakaiba talaga ang sinabi nila tungkol sa kanilang mga disipulong nasa ikapitong baitang at ikalimang baitang ultimate god level na mga disipulo. Siguro kung nagsisinungaling sila sa atin. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1807. Matapos pag-isipan ito ng pinuno ng kuta ng Whitemore Fortress, nagsalita siya, sa paghusga sa kung paano sila nagalit habang nakaharap sa amin, hindi ko akalain na kasinungalingan. Ngunit kung hindi ito kasinungalingan, aling puwersa ang tumutulong sa kanila? Maliban na lang kung dumating na dito ang ibang puwersa mula sa Anti-Alliance Guard. Kung ganoon, masama kung dito na lang tayo, di ba? Nagseryoso ang ekspresyon ni Austin nang marinig ito. Natahimik siya saglit bago umiling. Hindi naman. Sa palagay ko ay ilang makapangyarihang casual na tagapagsanay ang nagkataon na naghahanap ng kayamanan sa loob doon. Pagkatapos ay nakipagsagupaan din sila sa mga tao mula sa Bloodshed Clan at pinatay ang ilan sa kanilang pinakamakapangyarihang mandirigma. Napagkamalan lang tayo ng mga tao mula sa Bloodshed Clan, iniisip na palihim tayong nagpadala ng mga tao. Kaya naman sila pumunta sa atin.
First Fortress Master, ang mga ingay ng labanan na nagmumula sa kagubatan ay talagang nabawasan. 2 araw lamang ang lumipas. Maraming ingay ng labanan noon, ngunit ang mga ito ay namatay ng husto. Malamang na maraming tao mula sa abandonadong mundo ang namatay na, at iilan na lamang ang natitira. Kung wala tayong gagawin, parurusahan tayo ng Pavilion Below Cloud kung marami sa kanila ang mamamatay. Matapos mag-isip si Hendrik, hindi niya naiwas ang humakbang pasulong. Sa palagay ko, mas mabuti kung ginamit natin ang pagkakataon na salakayin ang mga tao mula sa Bloodshed Clan, na may bilang na higit sa 10,000 katao. Kung tutuusin, marami tayong tao. Kailangan pa rin nila ng oras kahit na makuha nila ang kanilang mga tropa upang magbigay ng backup. Dumilim ang mukha ni Austin. We are well aware when we should launch an attack. No need for everyone to talk about it anymore, malamig niyang sabi. Bumalik tayo sa loob. Gayunpaman, upang maiwasan ang anumang bagay na magkamali, kumuha tayo ng ilang mga tao na magbantay sa site na ito. Pagkatapos ay maaari tayong mag-react ng naaangkop. Gayon din, magpadala tayo ng ilang tao upang magbantay sa mga bundok sa pamamagitan ng mga landas na tinatahak ng mga tao ng Pavilion Below Cloud dadaan para makarating dito. Pagkatapos mong makitang dumarating ang mga tao nila, isumbong mo agad sa akin. Kung gayon hindi pa huli ang lahat kung aalis tayo pagkatapos. Pagkatapos ayusin ang lahat, mabilis na nagkalat ang lahat. Seryoso, halatang halata na takot mamatay ang First Fortress Master. Pagkaalis ng lahat, dumating muli si Arthur at ang mga kabataan sa isang sekta sa labas ng kuta. Galit na galit si Arthur na namula ang mukha. Tama, ang tanging magagawa natin ngayon ay ipagdasal na ang mga taga-Pavilion Below Cloud ay dumating ng mas maaga. Kung hindi, ang mga tao sa kagubatan ay malapit ng mapuksa kung ito ay kaladkarin. Nakaramdam din ng kawalan si Ella. Bilang mga tao ng Anti-Alliance Guard, hindi niya akalain na magiging duwag at mahina sila. Oo, tama. Sabihin mo, aling puwersa ang magiging napakalakas na pumatay ng manlalaban sa ika-7 baitang Ultimate God level mula sa Bloodshed Clan. Maaari pa nilang pumatay ng mga disipulo sa ika-5 baitang at iba pang baitang ng Ultimate God level. Talagang tinulungan nila kaming maghiganti. Matapos ang pag-iisip ng munting mataba ay hindi niya napigil ang bomb-ulong. Don't tell me it's really casual trainers. Pero parang hindi tama. Kung mga casual trainer lang mula sa paligid, hindi sila maglalakas loob na sakta ng Bloodshed Clan. Tutal alam naman ng mga casual trainer sa malapit kung gaano kalakas ang Bloodshed Clan. Bakit nila sila sasaktan? Kumunat din ang noo ni Hendrik. Ngunit tiyak na hindi ito mga tao mula sa 9 Army. Seryoso kaming hindi nagpadala ng isang tao palabas. Kakaiba iyon. Kung hindi, mga casual na trainer o mga tao mula sa 9 Armies, hindi ko na alam kung sino iyon. Pero kahit sino man iyon, mabuti na lang na tinulungan nila kaming pumatay ng ilang tao mula sa Bloodshed Clan. Tumingin din si Arthur sa kagubatan na may nalilitong ekspresyon. Sa huli, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi namin nailigtas si Miss Helena, at malamang na namatay din ang 2 niyang kapatid doon. Napakawalang kwenta namin. Kabanata 1808, Bang Bang Bang. Sa sandaling ito, ang tunog ng labanan sa loob ng kagubatan ay tumatagos pa rin sa kalawakan. Ang pagkakaiba lang ay ang tunog ay hindi kasing lakas ng dati, at ang bawat larangan ng digmaan ay tiyak na nakakalat sa paligid at medyo malayo sa isa't isa. Young Master Jack, para silang may mataas na martial level. Hehe, this time we can finally fight our heart to content. Sa tuktok ng isang maliit na burol, habang tinitingnan ni Alejandro ang karamihan ng tao na nakikisali sa mga labanan sa ibaba, nababalot sa kanyang mukha ang pananabik. Doon, hinahabol ng isang grupo ng mga disipulo ng Bloodshed Clan ang ilang lalaki mula sa Flying Eagle sect at maliliit na patatas mula sa ilang maliliit at hindi kilalang clans. Mayroong ilang daang mga disipulo ng Bloodshed Clan at kabilang sa kanila, mayroon talagang 2 mandirigma na umabot sa ika-7 baitang Ultimate God level. Ipaubaya mo sa akin ang 2 baitang iyon sa ika-7 baitang at pupunasan mo ang iba. Nakakurbo ang bibig ni Jack sa isang ngiti, isang tuso. Pagkatapos sa isang iglap, lumipad siya sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang mga tauhan. F***, patay tayo. Patay na patay tayo. Isang matandang lalaki ang sumigaw at sumigaw habang sinusubukang palayasin ang kanyang kalaban, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Damn it, napakahirap na sa wakas ay makapasok sa sukdulang antas ng Diyos, at ano ngayon? Ni hindi ko ito ma-enjoy sa loob ng ilang araw. Isang elder ng Flying Eagle sect ang Champagne ng malakas, nakaramdam ng labis na panlulumo at pagkabalisa. Swoosh! Gayunpaman, sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ng espada ang lumipad mula sa kanyang harapan at tumama sa kanya.
Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at sa sumunod na sandali, isang disipulo ng Bloodshed Clan ng pangatlong baitang Ultimate God level, na nasa likod ng matandang lalaki, ang pinasabog at napatay. Nagpaikot-ikot ang matanda at napabuntong hininga. Kung ang aura ng espada na iyon ay medyo bumagal, ang disipulo ng Bloodshed Clan ay napatay na siya. Hindi man lang niya napansin kung kailan at paano pumunta sa likuran niya ang disipulo ng Bloodshed Clan na ito. Ngayong naisip niya ito, nanlamig ang kanyang gulugod. Agad siyang lumingon at tumingin sa direksyon ng aura ng espada. Sa kanya lang namalaya na dumating na si Nash White. Ang aura ng espada ang kanyang ginagawa. Bukod dito, hindi lang si Nash ang naririto, ang Young Master at ilang elder ng White Family, pati na rin si Alejandro Cabello at ang Saintess Melody ng Supreme Clarity Sect ay narito lahat. Dumating sila para tumulong. Teka, ano? Hindi kaya. Si Master White talaga ay nakapatay ng 3rd grade Ultimate God level fighter sa isang suntok lang. Napalunok ng laway ang matanda at agad na napansin ang chi energy sa katawan ni Nash. Ayos lang kung hindi niya ito papansinin, pero pagkatapos niyang mapansin ang chi energy kay Nash, natakot siya kaya nanlaki ang mga mata niya na kasing laki ng mga platito at halos mahulog ang eyeballs niya sa eye sockets. Swoosh! Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay talagang lumipad si Jack sa kanya at dumiretso sa matandang lalaki na nagtataglay ng lakas ng pampitong baitang na pinakadyos na antas. Brat! How dare you charge at me like that? Haha, siguradong hinahanap mo si kamatayan. Hindi inaasahan ng matandang iyon na may magmadaling lumabas at susugod sa kanya sa oras na ito. Nang makita niyang dumiretso sa kanya si Jack ay humagalpak siya ng tawa. Gayunpaman, ang kanyang ngiti sa lalong madaling panahon ay natigil, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pahiwatig ng isang mataimtim na tingin. May mali, siguradong hindi mababa ang martial level ng brat na ito. At ang bilis niya. Bakit pakiramdam ko mas mabilis siya kaysa sa akin? Hindi nagtagal sa pagtawa ang matanda bago niya napansin na may kakaiba. Mabilis siyang nag-react subalit na ikuyong na ni Jack ang kanyang kamao at binalot ito ng makapal na layer ng chi energy saka isinasabog ito patungo sa matanda. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa loob ng matanda, gusto niyang pakilusin ang kanyang chi energy para labanan ang atake ni Jack, ngunit huli na ang lahat. Napakabilis ni Jack. Sa bandang huli, mabilis lamang na naikuyong ng matanda ang kanyang kamao at nabasag ang kanyang kamao laban kay Jack, nagdarasal sa kanyang puso na ang antas ng paglilinang ni Jack ay hindi dapat masyadong mataas. Kung hindi, ang kanyang kawalang ingat sa pagkakataong ito ay malamang na magbuwis ng kanyang buhay. Boom! Kabanata 1809. Nagbanggaan ang dalawang malalakas na kamao, at umalingaw ang isang malakas na pagsabog. Sa susunod na segundo, ang matanda ay sumabog ng ilang metro ang layo at bumagsak ng husto sa lupa, bumubula ng sariwang dugo bago niya nalanghap ang kanyang huling hininga. Ano ba? Hindi kaya. Isang suntok at ang ikapitong baitang Ultimate God level fighter ay patay na. Ganun lang. Ang matandang lalaki mula sa Flying Eagle Sect ay nabigla hanggang sa talampakan ng kanyang sapatos, nanginginig ang boses niya at ayaw maniwala ng mga mata sa nakita. No F*** Stingray. Paanong posible iyon? Ang isa pang babaeng disipulo na may pinakamataas na kapangyarihan sa antas ng Diyos sa ikapitong baitang ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay agad na pumuti. Alam niya na sa loob ng malalim na kagubatan na ito, may ilang makapangyarihang lalaki na pumapatay sa kanilang mga tauhan. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo nila ang mga bangkay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan na nasa ikatlong baitang Ultimate God level ngunit hindi nila ito pinansin. Well, sila ay mga pampitong baitang Ultimate God level fighters, bakit sila matatakot? Itinuring silang isa sa mga nangungunang mandirigma sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang grupong ito ng mga hindi kilalang tao na dumating ay mayroon talagang ilang manlalaban na may pang-anim na baitang Ultimate God level na kapangyarihan, at ang brat na iyon ay maaari pang tapusin ang isang ikapitong baitang Ultimate God level na manlalaban sa isang suntok lamang. Tumakbo. Sa pag-iisip ng kanyang nakatatanda na pinatay ni Jack na may kaparehong husay sa pakikipaglaban gaya niya, at gayunpaman hindi siya kalaban sa kabilang partido, sumigaw siya at sumigaw sa mga disipulong iyon ng Bloodshed Clan. Boom bang boom! Sa kasamaang palad, si Nash at ang iba pa na nagtataglay ng mataas na antas ng militar ay pinatay ang natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan sa ilang suntok, habang ang ibang mga tao mula sa Flying Eagle Sect at ilang maliit. Agad na nag-counterattack ang mga clans nang mapagtanto nila na ang mga talahan na yan ay lumiliko, hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon sa Bloodshed Clan na mabuhay. Hahaha, sinong nag-iisip sa'yo na may pagkakataon ka pang tumakas ngayon? Huli na,
Nang makita ni Jack ang babaeng sinusubukang tumakas, ngumiti siya ng walang emosyon at nag-transform sa anino at kumurap, diretsyong tumakbo sa babaeng disipulo. Swoosh swoosh swoosh, inunat ng babae ang kanyang bilis sa limitasyon. Upang humingi ng tulong sa iba pang mga powerhouse ng Bloodshed Clan, lumipad siya sa itaas ng kagubatan habang sumisigaw, tulungan mo ako. Mabilis nga ang babae, pero mas mabilis si Jack. Lumiit ang distansya ng dalawa at hindi nagtagal ay tiyak na maabutin siya ni Jack. Tulong! Lumingon ang babae at tumingin, puno ng kawalan ng pag-asa ang puso niya. Napakabilis ni Jack, at malapit na niya itong maabutin. Pagkatapos ay pinitik ni Jack ang kanyang palad, at ang kanyang mahalagang itim na longsword ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Itinurok niya ang kanyang chi energy dito at pinutol ang aura ng espada dito. Hindi. Ang babae ay sumigaw sa takot, nakaramdam siya ng banta ng kamatayan mula sa pag-atake ni Jack. Hoy, ****. Tumigil ka nga. Agad namang sumugod ang isang matandang lalaki matapos marinig ang sigaw ng babae para humingi ng tulong. Agad niyang sinigawan si Jack nang makita niyang hinahabol ni Jack ang babae. Ha. Oops, huli na. Tumawa si Jack. Sa sumunod na segundo, ang pag-atake niyang iyon ay dumapo sa katawan ng babae na nagdulot ng pagsabog. You freaking beastard. Galing ka sa 9 armies, di ba? Matagal na kitang hinahanap. Ikaw ang pumatay kay Simon Green, ang disipulo ng unang elder, tama. Galit na tumingin kay Jack ang ika-4 na elder. Ang punk na ito ay may lakas at kapangyarihan na pugutan ng ulo ang isang ika-7 baitang ultimate god level fighter. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na si Simon ay napatay din niya. Sa oras na ito, pinatay ni Nash at ng iba pa ang lahat ng natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan at nakolekta ang lahat ng pagnakawan. Nang makitang hindi pa bumabalik si Jack sa grupo, lumipad sila para tingnan kung ano ang nangyari. Sok, medyo malakas kayo no. Medyo madami na palang maglalaban sa ika-6 na baitang ha. Nakakagulat. Tinitigan ng ika-4 na elder si Nash at ang iba pa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung tama ang nahulaan ko, dapat lahat kayo ay galing sa 9 Army. Di ba? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1810. Jack, grabe. Ang kulubat na matandang ito ay isang 9th grade ultimate god level fighter. Pinag-aralan ng mabuti ni Nash ang matandang nasa tapat niya, at agad na bomb-alot sa kanyang mga ugat ang pag-aalala nang mapansin niya ang martial level ng matanda. Mukhang nakatagpo sila sa wakas ng isang tunay na powerhouse ng Bloodshed Clan. Master White, ayos lang. Bagamat hindi kasing taas ng martial level ni Jack, alam nating lahat na nasa ibang level ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, baka hindi niya talaga kalaban ang kulubat na matandang ito. Si Alejandro naman ay tumawa ng walang pakialam. Kung tutusin, si Jack ay nasira sa maraming grado sa ultimate god level sa isang shot. Dagdag pa niya, naisip ni Nash ang kakayahan ni Jack na pumatay ng isang ika-7 baitang ultimate god level fighter nang mag-isa noong siya ay pang-4 na baitang ultimate god level fighter. Siya ay pinakawala ng isang malaking buntong hininga ng kaluwagan, ang mabigat na bato sa kanyang puso ay naalis. Tama ka, first time kong makatagpo ng ganito kataas na martial level, kaya medyo nagulat ako. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin at mangyaring ipaubaya ang lahat sa akin. Itay, mangyaring ipaalam sa iba ang aming mga plano at pagsasaayos pati na rin ang sitwasyon dito. Hilingin sa mga tao na umalis kaagad sa lugar na ito, at hintayin ako sa kagubatan sa ibaba. Kailangan kong patayin ang matandang ito upang ipaalam sa Bloodshed Clan na hindi tayo mahina at dapat katakutin. Ipapaalam ko sa kanila na magiging masama ang kanilang desisyon. Malamig na singgal ni Jack. Ang kanyang nakakamatay at walang emosyong mga mata ay nakatuon sa matandang nasa harapan niya. Kahit na mas mataas ang martial level ng matanda kaysa sa kanya, tiwala pa rin si Jack na wakasan ang buhay ng kulubat na matandang ito. Brat, ang daldal mo, di ba? Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ng 4th elder ng ilang segundo bago sinabing, sa tingin mo ba hindi ko makita kung saang martial level ka na ngayon? Alam ko sa sandaling kumilos ka ngayon lang. Isa ka lang sa ika-7 baitang inutil na pump. Pero nagsalita ka pa, gusto mo akong patayin. Isang Diyos sa ika-9 na baitang. Mangarap ka, maghintay. May naisip ang matanda at agad na kumunat ang noo. Hindi, maghintay ka. Naalala ko na walang ganoong batang elite fighter sa 9 armies. At ano ang sinabi mo ngayon lang? Ang paghabol sa iyo ay ang pinakakatangahang hakbang kailanman. Brat, sino ka ba?
Nagkibit balikat si Jack at walang pakialam na sumagot, hindi mahalaga kung sino ako. Ang pinakamahalaga ay ipapadala na kita sa impyerno. O tama, kung alam ng master mo, ang Master of Bloods * Tiklan na isa sa mga elite elder niya ang pinatay ko rin, sigurado akong nakakatuwang panoorin ang facial expression niya. Si Jack ay nakatayo sa itaas ng kakahuyan at madali siyang makita ng kalaban, gayunpaman, hindi natakot si Jack. Dahil ang lugar na ito ay malayo sa periphery ng kagubatan, at ito ay nagpapahiwatig na ang distansya sa pagitan ng kinaroroonan niya at ang locus yung hiniling niya kay Selena at sa iba pa na magtipon ay mas maikli. Mabilis na lumipad si Nash at ang iba pa sa kakahuyan. Hahaha, brat, ang yabang ng ugali mo. Tumawa ng masama ang ikaapat na elder. Habang nakakuyom ang kanyang kamao, isang makapal na layer ng chi energy ang lumabas sa kanyang kamao, sa loob ng isang segundo, lumitaw siya sa harap ni Jack at pinasabog siya ng kamao. Humph! Sa pagharap sa napakabilis na pag-atake ng matanda, hinigpitin din ni Jack ang kanyang kamao at mabilis na pinakilos si Chi patungo dito. Wala pang kalahating segundo, binalot ng makapal na layer ng chi energy ang kanyang kamao, at pinasabog niya ang kamao ng matanda. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang tumunog, at sa pagkabigla ng ikaapat na elder, ang napakalakas na puwersa mula sa kamao ni Jack ay hinaipan siya ilang metro ang layo. 2 segundo lang ang nagawa niyang hawakan ang kamao ni Jack. Ano ba? Imposible. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.